a certain Mr. Mark Anthony Lopez, no, posted, sabi niya, aside from Duke Frasco, Congressman Duke Frasco is our Deputy Speaker, Ace Barbers is also one of the most stupid congressman ever. Fact yan, sabi niya. Oh. Eh, bakla ka pala eh. Oh. Di ba? Fact din yan. Di ba? Oh. Ngayon, stupid ka din. No, sorry, no, but I'm just stating a fact. I'm just stating a fact, Mr. Chair, no? Eh, sa tingin ko, that's the way they do things, eh. Diba? That's the way they do things. Then, it's not, I'm just stating this for the record that I just received this picture. Thank you, Mr. Chair. Hindi rin pala ako nag-iisa. Sabi ng aking anak, marami pala tayo. But anyway, before we suspend the hearing, pwede ko po bang tanungin sa inyo, could you cite any good effect of fake news in so far as our society and countries are concerned? Meron ba kayong yes, yung fake news po minsan good po siya kapag yung sinusuportahan mo kandidato yung nakikinabang eh. Kasi kung yung sa inyo yung mananalo dahil sa fake news, eh good para sa inyo. Pero po sa buong bayan, syempre kawawa po. Ganun po kasi talaga eh, propaganda po siya eh. Yun pero naman din po katanungan talaga ko yun. po, ano po ang good effect nitong fake news sa ating sosyedad at sa ating bansa? Hindi dun sa tao. Tao po, yun lang po ang problema po. Eh kung yung na-elect po, magaling naman o maayos naman, hindi matutulungan po yung buong bansa. Kaso po, syempre, nagkakaroon po tayo ng kultura ng fake news eh. Kaya yun po yung masama po doon. Pero yun nga po, pag ikaw yung mga supporter nung kandidatong gumagamit ng fake news, di maganda para sa inyo. Ganun po ang lumalabas po ngayon. Eh, ibig sabihin, nauuna yung persona kaysa doon sa ating Opo, bansa. ganun po. In fact po, like I said po nung nakaraang hearing, may mga kababayan po tayo, alam naman nila na fake news, alam naman nila na hindi sigurado, pero i-share pa rin nila dahil nakakatulong dun sa kandidato na gusto nila. Yun po yung nakakalungkot po na nangyayari po ngayon. Kasi hindi naman, yung fake news naman hindi naman sa eleksyon eh. Kung titignan po natin, mas masama po ang epekto nito sa ating ekonomiya, sa ating kultura, at saka sa ating edukasyon. Mr. Chair. Yes. Mr. Chair, sa tanong po nyo, Yes. walang magandang idulot ang fake news. Pero may biro kami sa mga nasa legacy media, radio, television, print, na ang nadudulot ng fake news umaangat yung kredibilidad namin sa legacy media. Yun ang magandang resulta ng fake news. Mas nakikilala kaming truthful and accurate. Kaya nga po yung aking premise Kwan Kasi dito sa Kongreso, yung kapakanan naman ng buong Pilipino at yung ating bansa dapat nangunguna. Kaya yun yung aking katanungan. Kasi kailan naging mabuti ang fake news para sa ating bansa at para sa sambayanan? Yun po yung aking katanungan Kasi yun naman ang nagiging problema natin Sinasabi natin marami ng purveyors of fake news. Pero ano ang kabutihan na idudulot dito para sa ating Pilipino, para sa ating bansa? Tama siguro yung sinabi na para sa isang kandidato. Para sa tao lang na yun. Di po ba? Yes. Mr. Chair, sa ganang amin po na mga manggagawa, wala pong puwang sa isang demokrasya ang pagpapakalat po ng mga misinformation, fake news, and disinformation. Ang pinakadihado po sa ganitong kalakaran at kultura ay mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Yun lang po, Mr. Chair. And would you agree with me that there are more ill effects of fake news to our society and to our country? Mr. Chair. Oh,
Yes, ma'am. Hindi lang naman po itong sa larangan ng politika at nagagamit sa propaganda. Napapanood nyo siguro, no? Kahit si Doc Willie Ong, no? Na he's battling an infirmity right now. Nagagamit ang AI para magbenta siya ng mga medicine, kung ano-ano. Pati rin si Doktora Vicky Bello, nakikita nyo, nagbebenta siya ng mga produktong hindi naman sa kanya. So, meron din tong economic repercussions. Nasa-scam din ng mga tao. Fake news is also used to tarnish the reputation of so many women. Bilang chairperson po ng Committee on Women and Gender Equality, I really do not appreciate nga po yung paggamit to slut shame, to tarnish the reputation of so many decent women, and also yung edukasyon ng mga bata. Anong klaseng values ang nako-communicate natin sa mga kabataan, Mr. Chair? Chair, dagdag ko Yes, rin ako doon. Your Honor. So, sa akin, Mr. Chair, wala talagang magandang idudulot yung fake news dahil ang purpose talaga nito ay manira at magbigay ng disinformation. At yun na nga, sa bahagi ng mga bata na karamihan ay gumagamit na rin ngayon ng anumang social media platform, yung mga words na mga bad words, no, na nakikita nila, naririnig nila, at nakikita nila yan sa kahit nasa mas mataas na posisyon, ay parang nakakaano yun, no, Mr. Chair, nakakasira yun doon sa moral ng mga bata. Kaya kapag nakita nila na ina-utter yon ng mga merong kapangyarihan, no? Presidente, vice-presidente, tingin nila tama yun at ginagawa. So, ang sa observation nga po, sabi ng mga teachers, parang nagiging, ano na rin, sa bullying, Mr. Chair, no? Nagiging, talamak yung mga pagmumura, talamak yung mga pangiinsulto, at nagiging, na rin ng bullying. So, talagang dapat na, we as adults, no, yung gumagamit ng mga social media, maging responsible tayo doon sa paggamit ng mga words or terms dahil tinitingnan ito ng mga bata. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Let me recognize the online presence of the Honorable Margarita Ignacia Nograles Almario. So, are we all in agreement that there are more harmful effects of fake news Mr. to Chair, our pwede po society ba and magdagdag? country? Mr. Chair, pwede po magdagdag ng opinion about... Yeah, pwede na po. Kasi po, Viola, for example, yung last hearing, February 4, ang naging highlight po kasi noon, ang mas napag-usapan is yung confrontation between Congressman Marcoleta and Attorney Ricky Tomotorgo. Kasi, ang culture po kasi ng Pinoy, the more scandalous, the more controversial, the more confrontational, yun ang mga mas kinakagat ng Pinoy. Kaya, parang ginagawa to rin ng iba is gumagawa ng mga ganyan, no, klaseng mga news. Pero, kasi, kung tatanungin niyo ako, yung last February 4 hearing, mas gusto ko yung naging usapan ni Congressman Adjong with the other resource person, mas intellectual yung usapan. Kaso, ang mga Pinoy, since masa, mas gusto nila yung parang teleseryang style eh. Yung talagang nagmumurahan, nag-aaway, ganon. Yun ang kumakagat sa Pinoy. Kaya sikat ang teleserye, di ba? Sikat ang yung mga eksena na talagang maraming mumurahan, awayan. Kaya ganun ang Pinoy po kasi, yun ang kinakagat. Kaya yung mga vloggers, may tendency na gumagawa ng ganon. Kaya kahit ayaw nila para kumita, gumagawa ng ganon. Pero ang tanong po tama po ba yun? Yung nga po, hindi nga po tama. Kung Kaya hindi lang- tama, hindi po dapat itama natin through regulation. Yes, I agree po. That would be the appropriate thing to do. Yes, I agree po. Pero sir, dapat nga, katulad yung recommendation ni Ms. Malu Tikia last February 4, dapat po is, yung pag magkaroon ng balita na fake, dapat sagutin nyo agad. Halimbawa, may fake news about
Congressman Barbers, dapat siya mismo, sasagutin niya agad. Kasi di ba kanina minention nyo, pag kayo hindi nyo pinapansin, ini-ignore nyo lang, ayaw nyo ma-stress. Kaya lang, habang pinapatagal natin yon, the more na hinahayaan natin siya, yung balita na yon, the more na kumakalat kasi ang Pinoy nga, kinakagat nila yung mga ganyang scandalous na stories. That's a very sad commentary about the Filipino, if I'm Sadly, ganun concerned. po. Ganun Ganun na nga po. makababa ang pagtingin natin sa kapwa Pilipino natin. Well, hindi naman po lahat. Kaso, di ba, kulang nga tayo sa awareness. And then, karamihan ng population natin, mas marami ang lower class. Kukunti lang po yung talagang mga upper classes. Hindi naman po kailangan maging upper class para magkaroon po ng common sense at saka konting intelligence. Well, yes. Di po ba? Kaya lang, pag surrounded Sabi po nga nila, kayo, common sense, pero it's not common to all. o kaya lang po sa pag surrounded kayo, pag within your circle, ay yun ang sinasabi, yun ang kwento, may tendency na mahawa ka. Di ba? Paligid mo, barkado mo, ganun. Yun po yung sinasabi nila na Eli repeated so many times. Yes, Some correct. semblance of truth. Oo. Pero, hindi dapat ganun ang kaisipan natin eh. Kaya nga the more, sir, na pag may lumalabas sa fake news, the more i-drown natin siya with the real news. Maglabas tayo ng news na totoo. I-correct agad natin. Huwag natin patagalin. Huwag natin i-ignore. Ang punto lang namin dito is, since these things are harmful to our society and to our country, dapat it should be regulated. Yun po yung kwan. But other people who are involved in this kind of business, ayaw po nilang ma-regulate. Tingnan mo yung rason nila. Freedom. You're infringing on my freedom of speech and expression. When they know for a fact that the freedom that they're talking of is not absolute. Actually, yung proposal ko po na binibigay ko po kay Congressman Barbers is, inilabas ko na po actually sa mga group ng mga vloggers. I belong to several groups po kasi. And nakakuha na po ng mga feedback. And yun nga po, mas gusto nga po nila yung may regulation. Kaya lang, worried nga sila na yung baka maano sila, ma-restrict, mawala yung creativity nila, mawala yung freedom talaga to be creative on their expression. Kaya kasi nga ang sumisikat kasi nga po yung mga mga scandalous, mga pranks, mga scripted na mga stories. So yun ang talagang bumibenta sa tao. Kaya nga po, ang sabi ko, on my part, it's a very sad commentary of the Filipino. Yes. Yun po yung akin. Kung yun ang ginugusto natin, yung mga hindi po nakakabuti para sa ating kapwa Pilipino at para sa ating bansa, I'm sorry, hindi po ako natutuwa sa ganun eh. Personally. Mr. Chairman, Yes, ma'am. if I may, on your question, no, false news does not have any positive impact in the nation and in nation building. But you have to understand that chismis is shared almost often, yung word of mouth. Now add technology, it becomes viral. So like what I said in the first hearing, yung 3-second rule, whether you consider that as clickbait, the examples presented a while ago, they use short captions to really get the attention. But the worst part of that is, especially during elections, imagine voters voting because of fake news. That's a failure of democracy. That's a failure of nationhood. So that's why I am here and sharing that we really need to regulate, and we really need to have some way of reckoning where those who are posting recklessly need to answer. And that's the reason why I support the initiative of the two committees. But sir, it is not only in politics that it happens. It happens in
among products, among companies, among brands. And the more heated the framing, the positioning becomes fodder for sharing. And that's a problem that I think every one of us need to recognize, from the user and to the content creators and to legislators. We just have to find a common ground. Thank you, sir. Yeah, we must find a balance, a win-win solution. Yun naman ang objective natin dito eh. So, Mr. Chair. Mr. Chair. Ay. yes. Yung pong sa nasabi ni Ma'am sa products and brands na mga fake news, I think doon po pwedeng pumasok na din yung sa DOH, yung sa DTI. Sila po ang pwedeng mag-regulate na for ganong mga klaseng like yung kay Doc Willie Ong kung may produktong, kasi parang false advertising. Pwede na pong iyan ng FDA, ng DOH, and yung sa mga kumpanya sa DTI. Pero yung sa political news po ang medyo mahirap din talagang kontrolin. Ang problema po kasi, Mr. Chair, yung pong mga hindi nag-attend po ngayon, syempre po nasasabihan sila na nagpapakalat ng fake news, yung iba sa kanila. Ang problema, Mr. Chair, kapag nagpalit po ng presidente o naging presidente po yung sinusuportahan po nila, sila na po yung totoo. Kami na po yung fake news. Ganun po kasi yung nangyayari. Yun po yung problema po talaga. Kung sino po ang yun po ang worry ko din na kung sino yung nakaupo, kung pangit yun yung fake news. Kung sino yung kumukontra sa nakaupo, yun yung fake news. Yun lang din po yung worry ko na nagagamit po sa ganun. So maganda po ma-establish pong mabuti kung ano yung talaga ibig sabihin ng salitang fake news. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I comment on that, Mr. Thank Chair? you. May I Yes. comment? Yes. Yes, Yes, Mr. Chair, the more reason for this committee to come up with a policy so that hindi siya hindi yung sabi mo nga kung sino presidente, doon pupunta silang tama. Tapos kung iba naman na maging presidente, nagkataon na hindi magkasundo, doon naman papanig yung ibang mga vloggers. The more reason for us to establish really, sabi nga ni Chairman Romy Acop, a balancing measure para we protect the freedom of expression. At the same time, we also protect individual rights against defamation, etc. At saka yung collective na interest ng bansa natin. Kanina na sinabi dito ni Commodore na meron talagang attempt ang China to infiltrate their own narrative in confusing the public in the Philippines na para magkaroon tayo ng alanganin na hindi suportahan yung stand ng Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea. So all of these things, Mr. Chair, and with your comment, sir, the more reason for us to really come up with an enabling law. Yung sinabi nga ni Congresswoman Roman, magkaroon ng digital Council of the Philippines. Kasi nakita natin, Mr. Chair, sa community, this is an emerging industry and it's a community na wala silang self-regulatory mechanism. Compare mo doon sa mga journalists na they have the KBP. They have a set of standards where all of the members of KBP have to follow. And if there's going to be violation of the guidelines, meron silang internal sanction on their members. Dito kasi sa social media, wala talagang ganong self-governing or imposed na set of standards, ethical standards that they need to comply. So I think, Mr. Chair, since wala silang ganong klaseng internal na sarili ng regulation, I think that's where the government would supply and offer this mechanism so that we can regulate yung mga sinasabi nating mga pag-proliferate ng mga hindi tamang impormasyon. So I thank you for that comment kasi doon nagpapakita na makes it more important for us to come up with the policy para yung sinasabi mong hindi ma-open sa partisanship yung ganitong klaseng pagdi-disseminate ng mga informasyon sa publiko. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Any member who would want to say anything else? None? From the resource persons? Mr. Chair, Yes. just some points. While fake news doesn't bring the nation anything, we gain nothing from it. Let's also not forget that
internet or social media has democratized access to social media or access to media. And this has allowed even the common person to participate in public discourse. So, yun lang po ang sana huwag natin makalimutan when we try to find a balance between regulation of the platforms. Definitely, there must be some form of regulation on content, whether self-regulation or legislative. But there's a balance to be struck, Your Honors. Thank you. Mr. Chair? Yes. Na-mention ko na rin po kasi last, yung first joint meeting, na we have a organization na we self-regulate. Kami mismo, nag-regulate kami within among ourselves. And then at the same time, we share, we create workshops, we gather every year, regularly. Meron kaming annual na gathering, tinatawag namin year-end gathering, where we remind ourselves of that. And then we conduct yung mga workshops, mga talks, and then we invite fellow bloggers, fellow content creators. Share namin yon. Kaya lang, very informal. Wala pong written. Kumbaga, within ourselves nga. Kasi it works naman. For example, in our case, wala kami mga kaso na nakasuhan kami ng nagkakalat ka ng fake news. Kasi we regulate ourselves. It works. So, yung pag-require sa government, okay naman po. Kaya lang, yung nga, maraming natatakot doon dahil nga, baka it will involve na may magbabayaran, mababawasan yung aming mga opportunities, and like that and that. So, may mga fears na gano'n. So, dapat linawin talaga natin yung regulations natin. Thank you. Anybody else? Yes. Mr. Chair, I'm sorry. I think I won't be able to sleep tonight if I don't say it. It's good no, that Congressman Barbers mentioned yung sa Egypt that there are laws governing yung fake news and all that. But then again, I think the Congress would do good no if they review kung ano yung sinasabi rin nung mga tao na nakatira sa mga bansa na may mga ganitong klaseng batas. No? So for example, yung sa Egypt, right now I am looking at a study by the Lowy Institute that called the law as a tool no, for censorship. No, I'm reading a story from The Guardian showing na may mga journalists that was raided, no, yung mga bahay nila ni raid, no, inarrest, dinampot yung mga journalists. May isa pang case na kasama pa yung sanggol na anak. And tapos ang ginamit na batas is itong fake news, anti-fake news laws na existing there. No, the Philippines would do good if we study itong mga cases po na ito nang maiwasan po natin na mangyari sa atin. The other example that was given was China, no, and we should really look into the situation of journalists who are in China living in fear. No, because of laws such as this na we-weaponize. No, it's good na the idea is rooted in self-regulation. No, that is very good. I would also like to suggest no that we involve yung mga journalism groups. No, for example, the NUJP, the academe. No, they will have a lot to contribute sa conversation na to, and I also strongly believe that education is still the first step. No, yung media information literacy sa Pilipinas is very young. Nag-start lang siya kasabay nung senior high program natin, and I think we should start sooner. No, children already have access to social media even before they have access to teachers. No? So I think we should also start there. Yeah. For your information, we have already a copy of the Network Enforcement Act of 2017 of Germany. It requires social media platforms to remove hate speech or fake news within 24 hours or face heavy penalties. We also have from France the Fake News Law of 2018. It allows authorities to remove fake news during election periods
And courts can also block false info quickly. And from Singapore, Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act of 2019. So it allows the government to order corrections or removals of false statements online. But they have one criticism common. It could be used to silence dissent. So, as I've said a while ago, when we will craft a law on this matter, we must strike a balance. As I've said a while ago. So, meron na po kami nito talaga. So, anything else? Yes. Mr. Chair, tanong lang kay Mr. Ross kasi nabanggit niya kanina meron daw silang organization, sila mga vloggers. Mr. Chair, ilan ang current na bilang ng mga membro ng inyong organization? Actually, sir, wala po kaming exact number kasi we invite everyone from different organizations. Kasi ang nangyayari po kasi, napakaraming organizations ng mga vloggers. Iba-ibang grupo. Kaya lang, nagkakasama-sama rin kami. Kaya, we don't really count the numbers, but for example, we have thousands per organization, and then we gather together then. So, mixed din nangyayari po. So, kumaga, hindi nga, very informal nga po talaga. Kasi we don't have membership talaga na we have to register and then you have to pay a membership fee. Walang ganon. And Mr. Chair, bahagi po ba ng network nila? Kasi nga, yun, loose siya, pero bahagi din ba ng mga naaabot, nakakausap, at nakakapag-conversing ba kayo dun sa mga ibang pinatawag ng komite pero hindi nakasipot? Are they part of your circle or network? Committee, sir? Anong committee? Yung mga na-invite, mga pinatawag? pero hindi pumunta dito. Yeah, I know some of them. Naging kasama ko yun sa group before. Yung mga ibang political bloggers na nandun. Actually, nagkasama-sama rin kami. And then, within our group, nagkaroon din kami ng mga confrontation dahil hindi rin kami nagkasundo-sundo. And then, nagkahiwa-hiwalay din kami dahil nga, iba-iba nga yung mga parang iba-iba yung gusto nila. Iba-iba mangyari. Pag meron kasing parang competition ng leadership, doon nagkakaroon ng problema. Everyone, meron kasing nagiging parang dominating or na gustong sila mag-lead ng group. And then, so, kumukontra yung mga members. Ayaw nila ng gano'n na kinokontrol sila. Yun ang problem po ng regulation nga. Kapag may kumukontrol na a select few, doon nagkakaroon ng parang resistance. Okay. Thanks for that, Mr. Chair. Doon na lang sa nabanggit ni Mr. Balbedina, doon sa kahalagahan talaga ng pag-educate sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan nga, napaka-accessible na ng mga smartphones na nagiging daluyan nga ng access sa mga online platforms. Mr. Chair, for the record lang din ng committee natin, this representation has filed a bill para ma-institutionalize sa curriculum nating mga kabataan ang critical media and info literacy. Dahil nabanggit nga ng DepEd ng isang resource person natin sa nakaraang hearing na yung media and information literacy sa ngayon ay tinuturo lang siya sa isang quarter sa senior high school. Tapos ang pangamba pa natin, Mr. Chair, sa pagtitrim ng senior high school curriculum, isa sa mga pwedeng hindi na isama dun sa core subjects sa senior high school, itong media and information literacy. So, Mr. Chair, that's really a step backward. Considering na pinag-uusapan natin itong mabigat na topic, tapos ito pa ang maaaring gawin ng DepEd. So, all the more na dapat hindi ito matanggal sa curriculum sa senior high school. Dapat nga ay mas patadagin pa. Kaya, na-file po natin itong Critical Media and Information Literacy Bill in line sa nabanggit ng ating mga resource persons from the media and the academe. Yan lang, Mr. Chair. Salamat. Thank you, Your Honor. Anybody else who would want to say his piece? Wala.
Wala na. May I hear the favorite motion if suspend. Mr. Chair, motion to suspend. Second. Any objection to the motion to suspend the hearing? Hearing none, the motion is carried. Marami pong salamat sa inyo lahat.